Nandito na tayo, ma'am. Saad ng driver. Talaga po? Yun po ang sabi sa location na binigay niyo eh. Napatingin sa labas ng sasakyan si Claudia. Napapalibutan ang lugar ng malalaki at matataas na punong kahoy. Tahimik at wala man lang katao-tao. Wala ring bahay na makikita doon. Sure na po ba kayo? Oo, ma'am. Oh, ayun. Laurico Village ang nakasulat sa placard, ma'am. Baka papasok doon ang destinasyon niyo. Nang tignan ni Claudia ang papel na may nakasulat ng lokasyon, ay tama nga ang village na nakasulat. Maraming salamat, Manong. Heto po ang bayad. Dala-dala ang isang maleta ay naglakad papunta sa kaliwang daan si Claudia kung saan may nakasulat na Laurico Village. Maganda, pakurba ang hugis ng katawan at hindi maitatanggi sa aura nito na lapitin ng lalaki. Lalo pa at mabait din si Claudia. Noon pa lang din ay marami na siyang manliligaw pero wala ni isa ang nanalo sa puso niya dahil mas gusto niya ang makahanap ng trabaho at mag-ipon. Isang social media post kung saan isang mayamang business owner ang nag-hiring ng kasambahay kaya kinuha agad ni Claudia ang oportunidad na iyon para na rin makatulong sa pangtustos sa kanyang sarili. Mag-isa na siyang namumuhay. Pumanaw na ang mga magulang niya nang mag-third year college siya. Dahil doon, nawalan siya ng inspirasyon na magpatuloy, kaya naisipang magtrabaho na lang upang buhayin ang sarili. Kahit minsan, nawawalan na siya ng gana na mabuhay. Halos mahulog ang panga ni Claudia nang kaharap na niya ang malaking bahay. Naglakad siya palapit sa pintuan upang kumatok dahil nasasabik na siyang magtrabaho. Ilang segundo na paghihintay ay bumukas ito. Isang babaeng kaedad niya ang nagbukas. Hello! Magandang umaga! Magandang umaga rin. Dito po ba nakatira si Sir Franco? Ako po kasi ang isa sa natanggap sa hiring ng pagiging kasambahay. Oh, kayo pala yung hinihintay niya. Halika kayo, pasok. Nasa loob siya at naghihintay sa inyo. Hindi makapaniwala si Claudia na hinintay talaga siya ng magiging amo niya. Pagpasok niya ay bumungad ang malaking chandelier na nakasabit sa kisame at ang sahig nito ay singkinis ng bagong sasakyan. Ako nga po pala si Leia, ikaw. Claudia nga pala. Alam mo ba, isa rin ako sa natanggap na magiging kasambahay sa bahay na ito. Ang swerte natin, ano? Talaga? Grabe. Hindi ako makapaniwala na sa dinami-dami ay tayo pa talaga. Kaya nga, oo nga pala. Hinawakan ni Leia ang hawakan ng malaking pintuan pero bago niya ito binuksan ay tumingin muna siya kay Claudia. Handa ka na ba? Kinalma ni Claudia ang kanyang sarili bago ito binuksan ni Leia. Maliwanag, malaki at napakalinis na kwarto iyon at sa gitna ay isang lalaking may matikas na katawan at maamong muka ang nakaupo sa mamahaling sofa. Good morning, Miss Claudia. Please me welcome my mansion. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Claudia nang i-welcome siya ng kanyang amo. Lumapit ito sa kanya na may ngiti sa labi. Good morning din, Sir Franco. No, you better call me Franco. Gusto kong komportable kayo sa akin, lalo pa at makakasama ko kayo sa isang bahay. Nagkatinginan ang dalawang kasambahay at ninitian ang isa't isa. Ngayon na kumpleto na kayo. Pwede bang maupo muna ang dalawang binibini na nasa harap ko? Sa isang mahabang sofa ay magkatabing umupo sina Leia at Claudia, habang nasa swivel chair naman si Franco. Kaharap ang mesa niyang may mga papeles. Now, to formally introduce myself, I am Franco Ledesma. Alam kong pamilyar ang pangalan at tama nga kayo ng hinala. Isa ako sa pinakamayamang negosyante dito sa Pilipinas. At higit sa lahat, pinakabatang successful business owner. Namangha sina Claudia at Leia dahil sa natatanging galing ni Franco. The reason why I hired some maids in my mansion is of course, may tutulong sa akin na panatilihing malinis ang bahay ko.
Willing ba kayong linisin ang malaking bahay na ito? Sabay na tumango ang dalawa. Siyempre, gaganahan kayo dahil ang sweldo kada buwan ay aabot sa 40,000. Nagkatinginan sina Leia at Claudia. Hindi makapaniwala sa malaking halaga ng pera. Talaga po? Talagang talaga. Hindi ako madamot sa pera. Lalo pa at kailangan nyo iyon. So, deal na ba kayo? Opo. How about you, Miss Claudia? Sang-ayon po ako. Magaling. Now, here are the contract. Walang rules sa pamamahay ko. Gusto ko lang na kapag oras ng trabaho ay trabaho. Opo. Thank you so much to the both of you, young ladies. I hope we will get along again. Welcome to my mansion. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwalang ganito palang trabaho natin. Kasambahay nga pero ang kwarto ang lapad. Welcome ng poging amo. At higit sa lahat, ang laki ng sweldo. Napangiti si Claudia dahil pati rin siya ay nagagalak sa impormasyong iyon. Sumapit ang hapon, nagsimula ng linisin ni Leia at Claudia ang sala. Hindi maitatangging maalikabok ito na parang hindi nalinisan ng isang linggo. Patuloy ang kanilang paglilinis hanggang sumapit ang gabi. Sa pagkainan ay sabay na kumain ang tatlo. Hindi nga makapaniwala ang dalawang kasambahay dahil parang pamilya na ang turing ni Franco sa kanila. Kasalukuyang nagliligpit ng makakain silang dalawa nang utusan ni Franco si Claudia. Claudia, pakikuha naman ng mga damit sa labas. Si Leia nang maghuhugas ng mga pinggan. Opo. Dumiretso sa labas si Claudia at naiwan sa loob ng bahay sina Franco at Leia. Habang kinukuha ni Leia ang mga pagkain, ay pasikreto naman siyang tinititigan ni Franco. At nang lumingon si Leia sa kanya, ay naabutan niya itong tumitingin. Ang ganda mo pala, Leia. Natigilan si Leia at hindi mabigilang kiligin sa mga sinabi ni Franco. Actually, when I first saw you, hindi na ako nagkamali na piliin ka. Maganda ka. I saw the potential on you. Ganun po ba, sir? Esther Franco? Yes. Salamat po. Naglakad palapit si Franco kay Leia. Hinawakan niya ang buhok nito at mahinahong inipit sa tenga ni Leia. Hinay-hinay namang bumaba ang kamay ni Franco sa balikat ni Leia hanggang sa huminto ito sa kanyang bewang. Nakaramdam ng pagkailang ang dalaga, kaya umasta siya na maghuhugas na raw ng pinggan sa kusina. Ngayon ay nasa kusina na siya at nakapokus ang paningin sa hugasin at ang hindi niya alam ay nakasunod pala si Franco sa kanya. Pasikreto na itong inilak ang pinto at nilapitan si Leia na kinagulat ng dalaga. Pero kaagad siyang kinandado ni Franco gamit ang mga bisig nito. Sir! Walang makakaalam, Leia. Ako at ikaw lang. Dadagdagan ko ng malaking halaga ang sweldo mo. Kaya... Hinaplos ni Franco ang muka ni Leia papunta sa leeg nito. Pwede ba nating gawin ngayon? Nakaramdam ng kaba si Leia, pero nang dahil sa angking kagwapuhan ni Franco, ay parang nabubulag na siya sa katotohanan. Paano kung malaman ni Claudia? Maraming sampayan ang nasa labas at aabot ng halos 30 minuto iyon. Kaya wag na nating sayangin ang oras. Hindi nakasagot si Leia nang hawakan ni Franco ang dalawang bewang niya at hinay-hinay na pinatalikod siya. Malakas ang mga nilabas na buntong hininga ni Leia nang tanggalin ni Franco ang kanyang panloob na damit. Dinikit ni Franco ang kanyang malaking katawan kay Leia na kasalukuyang nakahawak sa lababo. Yumuko ka, Leia. Hinay-hinay na yumuko ang dalaga at walang pasabing ipinasok ni Franco ang kanyang pagkalalaki kay Leia na nagpasigaw sa dalaga. Mabilis ang galaw ni Franco kaya mahigpit ang kapit ni Leia sa lababo at umabot iyon ng ilang minuto hanggang sa mapagod ang dalawa. Muli nilang isinuot ng maayos ang kanilang kasuotan at bago pa buksan ni Franco ang pinto ng kusina ay may sinabi siya kay Leia. Sekreto lamang natin iyon, Leia.
Naiwang pagod at hindi makapaniwala si Leia na ang isang mayaman at negosyanteng si Franco ay may gusto sa kanya. Sumapit ang ilang araw ay walang kaalam-alam si Claudia na may nangyayari na pala kina Leia at Franco. Hanggang isang gabi ay napapansin ni Claudia na kung bakit halos gabi-gabi na lang nawala si Leia sa kwarto nila dahil kapag nagigising si Claudia ay walang Leia sa kabilang kama. Naisipan ni Claudia na gumising para uminom ng tubig at hanapin na rin si Leia. Pero hindi pa niya narating ang kusina ay naabutan niyang kakalabas lamang ni Leia galing sa banyo. Gusot ang suot na damit at bakas sa mukha nito na parang galing sa giyera. "Oh, Leia, nandyan ka pala." Oh, Claudia, ikaw pala yan. Anong nangyari sa damit mo? Saka, stress na stress ka ah. Ano kasi, LBM. Ang sakit ng tiyan ko. Nung isang araw pa to, Claudia. Ganun ba? Uminom ka na ba ng gamot? Oo, uminom na. Sige, matulog ka na ulit. Mauna ka na sa kwarto. Iinom muna ako ng tubig. Sige. Kunot noong pinagmasdan ni Claudia si Leia na nagmamadaling tumakbo palayo. Hindi na lang niya ito pinansin at uminom na lang ng tubig sa kusina. Pero habang umiinom siya, ay may nakita siyang anino sa gilid. Kaya napatingin siya roon pero wala naman. Kaya sa kanyang tingin ay namamalikmata lamang siya. Kahit ang totoo ay pasikreto palang may ginagawang himala sina Leia at Franco. Isang araw ay nilagnat si Claudia. Mataas ang lagnat niya kaya sinabi niya ito sa kanyang amo. Lalo pa at napakalakas ng lagnat niya. It's really okay. At saka, mahirap na magkasakit ngayon. Kaya mas mabuting pumunta ka sa ospital at magpa-check up. Talaga po ba? Baka po kasi may kakailanganin dito sa mansyon. No, it's okay. Lumapit si Franco kay Claudia at tinapik siya sa balikat. Mas importante ang kalusugan mo, Claudia. Ako bilang amo mo ay nag-aalala lang sa kanyang kasambahay. Salamat po. Hapon nang umalis si Claudia papuntang ospital at naiwan doon sina Franco at Leia. Ngayon, wala lang sa gabal, Leia. Franco, nakikiliti ako. Niyakap ni Franco si Leia sa likod at hinalikan sa balikat nito. Masasolo kita ngayon, Leia. Walang sagabal at walang pipigil. Yumakap pabalik si Leia kay Franco habang may ngiti sa labi. Mahal kita, Franco. Mahal din kita, Leia. Hawak kamay na nagtawanan sina Franco at Leia habang nakatakip naman ang mata ni Leia gamit ang blindfold. Saan mo ba ako dadalhin, Franco? Malapit na. Bakit pababa tayo? May underground ka pala? Basta, lakad lang. Naging mas tahimik na ang lugar at dumidilim na rin. Isang kwarto ang binuksan ni Franco at bumungad ang kulay pulang kwarto na may 2 pintuan. Pumasok sila sa isa at kaagad na nilak ni Franco ang pinto. Tinanggal niya ang blindfold at bagsak pa nga ang ginawa ni Leia sa magandang kwarto. Malaking kama at makulay na lugar. Wow! May ganito ka palang kwarto! Ah! Walang pasabing binuhat ni Franco si Leia at binagsak ito sa kama na kinatawa naman ng dalaga. Huhubarin sana ng babae ang kanyang damit nang pigilan siya ni Franco. Wag muna, Leia. Ha? Tumayo si Franco at mula sa may maliit na mesa ay kinuha niya ang isang stand at camera. Kunot noong pinagmasdan ni Leia si Franco na ino-organize ang camera. Franco, para saan yan? I want to film us tonight. Huh? Bakit? May problema ba, Leia? Maganda to. Pero... Humiga na si Franco sa kama habang si Leia ay kinabahan dahil hindi niya akalain na magvi-video sila habang ginagawa nila iyon. Pero hindi kasi ako komportable, Franco. Anong hindi? Mas maganda nga yan, Leia. Sige na, huwag ka nang matakot. Hubarin mo na ang suot mo.
Wala nang nagawa pa si Leia nang hinintay na siya ni Franco. Natatakot man ay hinubad niya ang kanyang damit at ngayon ay nakikita sa kamera ang hubot-hubad niyang katawan. Isang mainit na pangyayari ang naganap sa kanilang dalawa at lahat ng iyon ay nakuha sa kamera. Nakatulog si Franco pagkatapos nilang gawin iyon habang si Leia ay nakatulala sa kisame. Hindi siya makatulog sa pangambang pumapasok sa utak niya. Malakas ang pintig ng puso niya at parang may mali sa mga ginagawa ni Franco. Tinitigan ni Leia si Franco na mahimbing ang pagkakatulog habang siya ay hindi napigilan ang sarili. Hinay-hinay siyang tumayo sa pagkakahiga at lumabas ng kwarto dahil para sa kanya mali na ang ginagawa nila. Paglabas niya ay madilim ito pero may isa pang pinto sa katabing kwarto at dahil sa kuryosidad ay pumasok siya roon. Natigilan siya nang bumungad sa kanya ang isang red room. Puno ng larawan ang nandoon. Napalaki ang mga mata ni Leia at napatakip ang bibig nang makita ang mga larawan ng mga babaeng hubot-hubad. Hindi makapaniwala si Leia dahil hindi lamang iyon. May mga babae rin na wala ng buhay na kinunan ng larawan. Napaatras siya at lalabas na sana nang mabangga niya ang isang katawan. Matikas at matangkad ito. Hindi siya nakagalaw nang malamang si Franco iyon. Ang akala niya ay tulog pero nagtutulog-tulugan lang pala. What do you think you are doing, Leia? Franco? Alam mo ba na ipinagbabawal ang pagpasok ng walang permiso? Franco, sorry. Hindi ko sinasadyang... Aray! Anong nangyayari? Biglang sumakit at lumabo ang paningin ni Leia at nawala ng balanse ang paglalakad niya. Kaagad siyang inalalayan ni Franco pero tinutulak ito papasok sa isang kwarto. Hindi alam ni Leia kung saan papunta iyon dahil dumidilim na ang paningin niya. Pinilit niyang tumakas pero wala man lang lakas ang katawan niya na itulak si Franco. At bago ba tuluyang dumilim ang paningin niya, ay may huling sinabi si Franco sa kanya. Ayoko sa lahat ang nangingialam ng walang permiso. Pasensya ka na, Leia. Pero ikaw na ang isusunod ko. Kumusta po, Doc? So far, waba na ang lagnat mo. Kaunting pahinga na lang, pwede ka nang makalabas ng ospital. Salamat po, Doc. Nang makaalis ang doktor, ay kinuha ni Claudia ang kanyang phone at kinontak si Leia. Tinext niya ito na makakauwi na siya kinabukasan. Pero ang hindi niya alam ay ang bubungad pala sa kanya ay... Umalis na siya. Imposible po. Nag-text lang siya sa akin kahapon na mag-ingat akong umuwi. Hindi ko rin alam, Claudia. Kusa na lang siyang lumapit sa akin at nagsabi na magre-resign na siya. Sinubukan ko siyang pigilan. Ilang beses ko siyang pinilit pero umalis talaga siya eh. Napayuko si Claudia at napailing. Hindi niya aakalain na ganoon ang gagawin ni Leia. Lalo pa at excited na nga itong makatanggap ng sweldo. Pero hindi pa umabot ng isang buwan ay umalis na siya. Tinanong ko siya kung anong problema at baka matulungan ko pero ayaw naman niyang sumagot. May iba pa ba siyang sinabi, Franco? Baka makakatulong yun sa pag-track natin sa kanya. Yun lang ang mga sinabi niya. Pagbalik-balik. Napaupo sa sofa si Claudia at hindi maitatangging nag-aalala sa kaibigan. Pati rin ako nagulat, Claudia. Naglakad si Franco palapit kay Claudia at umupo sa kanyang tabi. But don't worry, I'll do my best to track her. Napahangad si Claudia kay Franco at napangiti. Ganun po ba? Salamat po. My pleasure. Hahanapin natin si Leia. Tinapik ni Franco ang balikat ni Claudia na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ang taong katabi niya pala ay ang nag-iisang dahilan ng pagkawala ni Leia. My friends are coming tonight for a night party. Ito ang buong sala at ang kwarto ko
ang palagi nilang pupuntahan. Kaya secure its cleanliness. Claudia? Yes po. Oh, by the way, Po? Naglakad palapit si Franco sa kanya at walang pasabing hinawakan ang noo niya. hindi ka na mainit. Sure ka na bang okay ka na? Nakaraang araw pa po iyon. Okay na po ako. Good to know. Sige, pupunta muna ako sa kwarto. I need to work first. Sige po. Habang naglilinis si Claudia sa sala, ay may napansin siyang damit na nasa ilalim ng sofa. Yumuko siya upang kunin ito. At nang makita kung ano iyon, ay napakunot noo siya. Panty? Paano napunta ito rito? Hindi naman ito sa akin. Napaisip si Claudia at ang nag-iisang tao na pumasok sa utak niya ay si Leia. Bakit naman nandito ito? Pinagwalang pansin na lang iyon ni Claudia at nagpatuloy na sa paglilinis, lalo pa at hapon na. Nang matapos sa sala, ay dumiretso siya sa kwarto ni Franco. Kumatok muna siya bago ito binuksan. Naabutan niyang nakafocus si Franco sa laptop niya, kaya hinay-hinay siyang pumasok at sinimulang tupiin ang mga damit na nakakalat sa kama at sahig. Madalas na napapatingin si Claudia kay Franco. Hindi niya kasi aakalain na mabait siyang amo dahil nauunawaan niya kapag nagkakasakit ang kasambahay niya. Claudia, do you know how to use a laptop? Po? Nakita ko kasi sa resume mo na na-experience mo ang maging call center agent. Kaya sa tingin ko, marunong ka nga. Pwede mo ba akong turuan dito? Oo naman po. Naglakad si Claudia palapit kay Franco. Ano po ba iyon? Hindi ko kasi alam kung paano ito gawin. Nasisira kasi ang format kung gagalawin ko. Ganun po ba? Ganito lang po yan. Ilang segundo lang ay nagawa rin ni Claudia kaya laking saya ni Franco. Wow! Wait, let me try. Para matuto ako. Akmang aalisin sana ni Claudia ang kanyang kamay sa mouse pero hindi ito natuloy nang pinatong kaagad ni Franco ang kamay niya. Nakaramdam ng pagkailang si Claudia, lalo pa at hindi ito sanay na may humahawak sa kanya. Ganito ba, Claudia? Opo. Ay, salamat. Marunong na rin ako. Salamat ah. Tanging pagtangulang ang naisagot niya bago naglakad palayo at bumalik sa pagtutupi ng damit. Sumapit ang 8:00 ng gabi at nagsimulang dumating na nga ang mga bisita. Marami sila at puro kaedad lamang ni Franco. Nasa gilid lamang si Claudia at isa-isang inihahanda ang mga pagkain. Grabe ka talaga, Franco. Mag-isa ka lang dito pero ang laki ng bahay mo. It's a dream of thousands of people. Nasabi mo yan kasi maliit yung sa inyo. Excuse me? Nagdawanan ang mga barkada habang si Claudia ay nasa gilid lamang at naghihintay ng utos. Actually, hindi naman. Kasama ko naman ang kasambahay kong si Claudia. Napahangad si Claudia nang marinig ang pangalan niya at nakaramdam ng pagkailang nang sabay na tumingin ang mga kaibigan ni Franco sa kanya at nararamdaman niyang hinuhusgahan na siya sa mga utak nito. Oh, so Claudia pala ang pangalan mo. Miss, bagay sa'yo. Usus, palusot ka boy. Dumidiskarte lang ako rito no. Maganda kaya siya. Tignan niyo naman, maladyosa. Naglabas ng pilit ng ngiti si Claudia kahit nahalata niya na sa mata ng ibang babaeng naroon na ayaw sa kanya at ayaw niya ang malalagkit na tingin ng mga lalaki. Tigilan ninyo si Claudia. Nagtatrabaho yan dito at saka mas mabuti pang pag-usapan na lang ang mga buhay natin, di ba? Napangiti si Claudia nang marinig ang paglaban ni Franco sa kanya dahil kung hindi niya iyon sinabi ay hindi talaga siya titigilan ng mga barkada ni Franco. Sumapit ang 10:00 ay nag-inuman na sila. Napakaingay na sa sala dahil marami na ang lasing. Nasa kusina ngayon si Claudia at ginagawa ang pulutan nila at nang maluto ay inihain na niya ito. Hi, miss. Napaatras si Claudia nang akmang hahawakan siya ng lalaking kanina pa siya pinupormahan. Pero sa tulong ni Franco ay hindi ito natuloy.
Lasing ka na bro. Claudia, pwede ka nang magpahinga. Okay na kami rito. Sure po ba kayo? Oo, you can rest now, okay? Sige po. Umalis na si Claudia at nang makalayo na siya sa maingay ay nakaramdam siya ng ginhawa. Hindi kasi siya sanay sa mga tao at lalong-lalo na ang mga ganoon. Nagpahinga na si Claudia dahil napagod na rin siya sa buong araw na pagtatrabaho. Nagising siya ng hating gabi nang may marinig na halakhakan sa kabilang kwarto. Dahil sa kuryosidad ay pinuntahan niya ito, pero hindi pa siya tuluyang nakalapit sa nakabukas na pinto ay naririnig na niya ang malalakas na ungol. Napatakip ng bibig si Claudia dahil isang pangyayari lamang ang nasa isip niya. Pero patuloy lamang siya sa paglalakad hanggang sa makita na niya kung sino ang nasa loob. Napalaki ang mga mata niya nang makita si Franco na nakahiga sa kama habang isang babae na hubot-hubad ang nakapatong at patuloy sila sa paggawa ng milagro. Base sa mukha ng babae ay hindi ito kaibigan ni Franco. Isa itong estranghero. Nagtaasan ang mga balahibo ni Claudia at kaagad na naglakad pabalik sa kanyang kwarto. At hanggang sa sumapit ang umaga ay hindi na siya nakatulog pa dahil hindi niya inakala na ganoon si Franco. Yes, I am so happy to know that you like our product. Yes sir. Okay Gabi, thank you so much. Sa harap ng hapagkainan ay nakipagtransaksyon pa rin si Franco sa mga customers niya. Magkaharap na kumakain sila ni Claudia na tahimik at hindi pa rin malimutan ang mga nakita kagabi. I'll be out tomorrow, whole day. So wala ako rito. Ikaw nang bala sa bahay at ang mga ilaw kapag gabi. Claudia, are you listening? Po? Pati nga ang mga sinasabi ni Franco ay hindi niya narinig dahil masyadong malakas ang sigaw ng utak niya dahil may kung anong mali sa mga nangyayari. I said, I'll be out tomorrow, whole day. Kaya mag-isa ka lang dito bukas. Opo. Are you okay? Opo. Or maybe not, because you saw something? Natigilan si Claudia at aksidenteng nahulog ang kutsara na hawak niya kaya kaagad niya itong kinuha. Pero isang sigaw ng babae ang narinig niya. Nagmula ito sa ilalim ng bahay kaya biglang nagtaasan ang mga balahibo sa buo niyang katawan. Umasta siya na walang narinig at ngumiti kay Franco. Wala po, may naisip lang. Namiss ko lang kasi si Mama. Ganun ba? Wait, dito ka na muna. I need to get something, okay? Tumango si Claudia bilang sagot. Pero may hinala na siya nang tumayo si Franco at naglakad paalis. Pero may lakas loob si Claudia. Sinundan niya ito ng pasikreto. Pumunta ito sa storage room at nakita ni Claudia na may isang pinto papalaroon. Kaya mas tumaas na ang mga hinala niya na may sikreto ngang tinatago si Franco. Pumasok doon si Claudia at may hagdan pa ilalim. Naging madilim at mainit na ang lugar at bumungad sa kanya ang dalawang pinto. Hindi alam ni Claudia kung saan siya papasok roon dahil naiwala na sa paningin niya si Franco. Pero nakabukas ang isang pinto kaya sa tingin ni Claudia ay nandoon siya. Hinay-hinay niya itong binuksan at nagulat nang may makitang dalawa na namang pinto na naroon. Parehong nakasarado kaya hindi niya alam kung saan papasok. Kaya pinili na lang niya ang kaliwang pinto. Parang mauhulog ang puso niya nang pagbukas niya ay isang red room iyon at higit sa lahat, puno ito ng mga larawang nakasabit ng mga babaeng hubot-hubad at walang malay. Napatakip ng bibig si Claudia at gustong umiyak pero hindi niya ito pwedeng gawin. Kaagad siyang lumabas para bumalik na sana sa taas at tumawag ng pulis. Pero mula sa kaliwang kwarto ay maririnig ang mga hikbi ng babae at ang nasa isip niya ay tulungan kung sino man iyon. Ayaw niya itong iwan. Kaagad niya itong binuksan pero mali ang mga inakala niya. Nandoon pala si Franco. Nakapatong siya sa babaeng nakatali ang mga kamay at paa habang walang damit na suot.
Claudia! Hayop ka! Kaagad na tumakbo si Claudia palabas. Mabilis ang pagtakbo niya kahit madilim ang daan. Pinagpawisan na ang buong katawan niya. Malakas ang pintig ng puso niya at nanginginig ang buong katawan. Makakalabas na sana siya sa storage room nang mahawakan siya ni Franco sa kamay at sa isang segundo lamang isang tama ng bakal ang naramdaman niya sa ulo na naging dahilan ng pagdilim ng kanyang paningin hanggang sa wala na siyang maramdaman. Minulat ni Claudia ang kanyang mata. Malabo ang paningin niya at masakit rin ang ulo. Pero para sa kanya, walang oras magdrama. Tatayo na sana siya nang hindi niya ito magawa dahil nakaposas pala ang mga kamay niya. Nakahiga siya sa kama habang nakaposas ang mga kamay at paa. Pilit niyang tinatanggal ang bakal na nakatali sa katawan niya pero hindi ito kaya ng kanyang katawan. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Malakas na sumigaw si Claudia, higit sa kaya niya. Pero parang hindi ito naririnig ng mga tao, lalo pa at nasa isang saradong kwarto at ilalim ng storage room iyon. Mabuti at gising ka na. Tulong! Tulungan niyo ako! Nang mahagilap ni Claudia si Franco, nakakapasok lamang ng kwarto, ay nanghina ang mga katawan niya at nagsimula na siyang umiyak. Sumigaw ka lang hanggang sa maubusan ka ng boses. Wala pa rin makakarinig sa'yo. Hayop ka! Naniwala ako sa'yo! Anong ginawa mo? Bastos ka! Baliw! Kumalma ka, Claudia. Wala pa naman akong ginawa sa'yo. Hayop ka, Franco! Anong ginawa mo sa mga babaeng yun? Nakahubad na mga larawan? Baliw ka! Marami ka nang nabiktima at huwag mong sabihin, isa na roon si Leia! Naglabas ng mapanglait ng ngiti si Franco at naglakad ito palapit kay Claudia na ang dalaga naman ay ginawa ang lahat mapalayo lang sa lalaki kahit na nasusugatan na ng kadena ang mga braso niya. Paano kung sabihin kong oo? Hindi na napigilan ni Claudia ang umiyak dahil ang kaibigan niyang si Leia ay nabiktima na pala ni Franco. Mga tanga kasi kayo. Sino ba namang amo ang magbibigay ng napakalaking sweldo sa trabahong kasambahay lang? Nagtiwala kami sa'yo, Franco. Akala ko mabait ka, pero nagbabait-baitan ka lang pala. Ang galing ko talaga magdrama na umabot sa pundong ginagawa ko na ito ng halos 5 buwan. Ano? I am proud that I already have a lots of victims. At alam ko na magiging isa ka na doon. Hayop ka! Sagabal ka kasi, Claudia. Ikaw sana ang huling ita-target ko. Kasi, sino ba namang hindi? Hinawakan ni Franco ang mukha niya na pilit iniiwas ni Claudia pero mahigpit itong hinawakan ni Franco. Maganda. Binaba niya ang kanyang mga kamay sa dibdib ni Claudia at walang magawa ang dalaga dahil parehong kamay niya ay nakatali. Malaki ang mga dibdib. Hanggang sa bumaba ito sa mga binti ng dalaga. At makinis na mga binti. Demonyo ka, Franco! Demonyo ka! Hinawakan ni Franco si Claudia sa leeg at mahigpit itong hinawakan. Masyado ka nang maingay. Kailangan na kitang tapusin. Pero gusto ko munang maalis ang pagnanais na ito. Kaya maghanda ka na. Patuloy sa pag-iyak at sumisigaw si Claudia nang simulang hubarin ni Franco ang mga damit niya. Nawalan siya ng lakas nang may pinahid si Franco sa katawan niya. Ilang segundo lang ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Pinilit niyang hindi ipikit ang mga mata pero masyadong malakas ang drugs na pinahid sa kanya. Tulong! Naramdaman niya ang pagpatong ni Franco sa kanyang harap at nagsimula na itong gumawa ng kademonyuhan sa kanya hanggang sa magdilim at maulan ng malay si Claudia. Sa madamo at maliwanag na lugar, mag-isang naglalakad si Claudia, suot-suot ang puting bestida
ay patuloy siya sa paglalakad na tila may hinahanap. Anak, nandito kami! Lumingon si Claudia sa kanyang likuran. Napangiti siya nang makita ang mga magulang na nakatayo at nakangiting nakatingin sa kanya. Mama! Papa! Tumakbo si Claudia, palapit sa kanila at niyakap sila ng mahigpit. Pa! Miss ko na kayo! Miss ka na rin namin, anak. Pa! Sasama na lang po ako sa inyo. Mas gugustuhin kong kasama kayo. Hinaplos ng kanyang ina ang maladyosang muka ng kanyang anak. Gustuhin man namin, anak. Pero may kailangan ka pang gawin. Mataas pa ang oras mo sa mundo. May nangangailangan pa ng hustisya at ikaw ang tanging makakatulong. Ma, hindi ko kaya. Isa lamang po akong kasambahay. Mahirap lamang ako, Ma. At higit sa lahat, wala akong kapangyarihang gawin iyon. Nagkakamali ka, anak. Dahil ang totoong kapangyarihan ay nasa puso mo. Alam naming matalino ka, anak. Gamitin mo ang lahat ng katalinuhan at lakas mong talunin ang kasamaan. Ano gagawin ko po, Ma, Pa? Magtiwala ka sa iyong sarili. Magagawa mo ring manalo. Hinawakan ng kanyang mga magulang ang kanyang kamay. Aalis na kami, anak. Magkikita po ba tayo ulit? Oo naman. Pero matagal pa, Claudia. May mga tao ka pang makakasalamuha. Mga taong handa kang protektahan. Sige na, anak. Bumalik ka na. Mahal na mahal ko po kayo, Ma, Pa. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Hinay-hinay na naglaho ang kanyang mga magulang at ganoon din ang hardin hanggang sa naging madilim at kisame na lang ang nakikita niya. Nagising mula sa pagkakahimatay si Claudia. Gusot ang suot na damit at nanginginig pa ang mga binti niya, pero sa pagkakataong ito ay wala nang nakatali sa kanyang mga kamay. Dali-daling umupo sa pagkakahiga si Claudia. Nilibot ang paningin sa paligid upang maghanap ng gamit na makakatanggal sa bakal na nasa paa niya. Nakakandado ito, kaya kailangan niya ng pin upang mabuksan iyon. Napangiti siya nang mahagilap ang isang maliit na pin na nakapatong sa mesa, pero hindi niya ito maabot, kaya dahan-dahan siyang gumapang para na rin hindi siya marinig ni Franco. Buong lakas niyang inabot ang pin sa mesa at nagawa niya rin ito. Gamit ang katalinuhang taglay ni Claudia, ay nabuksan niya ang kandado sa parehong mga paa. Dali-dali siyang tumayo na kahit nangalay ang kanyang paa dahil na rin sa pagkakatali at epekto ng drugs ay kinaya pa rin niya. Pero bago siya lumabas ay nakuha ng kanyang atensyon ang bakal na nakapatong sa mesa. Kinuha niya iyon at lumabas ng kwarto. Alerto ang pandinig at mga mata ni Claudia. Kailangan niyang makatakas sa kamay ni Franco at sabihin sa mga pulis ang lahat ng ginawa niyang kademonyuhan sa mga babaeng inapi. Lalabas na sana siya sa storage room nang may kung anong bumabagabag sa kanya na bumalik na parabang may nangihingi sa kanya ng tulong. Hindi niya kinaya na iwan ang kung sino mang naroon, kaya bumalik siya sa kanyang dinaanan at pumasok sa kabilang kwarto kung saan puno ng mga larawan ng mga babaeng nakahubad at wala ng mga buhay. Dumiretso lamang si Claudia hanggang sa umabot siya sa dulo ng kwarto kung saan may isang malaking box na tinakpan ng kahoy. May kung anong kutob si Claudia at dahil sa kuryosidad ay binuksan niya iyon. Halos masuka siya nang makita ang katawan ng isang babaeng natutunaw na ang balat, pero makikita pa rin ang itsura. Puno pala ng acid ang isang box kung saan matutunaw ang isang tao na hindi mo maaamoy ang mabahong patay. Iyon pala ang palaging ginagawa ni Franco, kaya hanggang ngayon walang nanghihinala. Leah! Hindi na napigilan ni Claudia na masuka at maiyak nang makita ang kaibigang naging biktima ng karumal-dumal na gawain ni Franco. Wala na siyang magawa kundi ang bumalik sa itaas. Masakit man para sa kanya na iwan ang katawan ng kaibigan pero kailangan niyang mabuhay. Tahimik ang buong bahay at walang katao-tao
Pero maririnig sa kusina ang pagluluto at alam ni Claudia na si Franco iyon. Dahan-dahan siyang naglakad upang marating ang pinto dahil iyon na lang ang nag-iisang tsansa niya upang makaalis sa pamamahay ni Franco. Pero sa kalagitnaan ng paglalakad niya ay hindi niya inaasahang lalabas ng kusina si Franco at ngayon ay nagkatinginan sila sa mga mata. Tang-ina! Kaagad na tumakbo si Claudia at binuksan ang pinto. Nakapaan niyang tinakbo ang bato-batong lupa. Wala na siyang pake dahil ang tanging nasa utak niya ay ang makatakas sa kamay ni Franco. Tulong! Huli ka! Pero nang mahawakan ni Franco si Claudia, ay malakas na sapul mula sa bakal na hawak ni Claudia ang natanggap ni Franco. Visit! Sugatan ang ulo nito at ngayon ay nakalayo na si Claudia pero hindi pa rin siya tinitigilan ni Franco. Ngayon ay nasa kagubatan na sila. Patuloy sa pagtakbo si Claudia habang nakasunod pa rin si Franco. Tulong! Pero nasa gitna sila ng kagubatan. Walang makakarinig, walang makakaalam. Tulong! Sa hindi inaasahan, nahulog sa pababang bangin si Claudia. Natamaan ang likod niya at iba pang parte ng kanyang katawan na dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. Habang si Franco naman ay pinanood lamang siya sa malayo na akala niya patay na si Claudia. Mabuti. At wala nang sagabal. Naglakad na siyang pabalik sa mansyon at nagsaya sa pagkamatay ni Claudia. Pero lahat ng iyon ay akala lamang niya. Dugo ang tumayo si Claudia. Umasta lang pala siyang patay nang makaalis na si Franco at kinuha niya ang tsansa na iyon para umalis at humingi na ng tulong. Kahit duguan, nahihilo at halo-halong sakit ang nararamdaman ay hindi siya tumigil dahil alam niya na may naghihintay sa hustisya. Nilakad niya ang ilang kilometro, marating lamang ang syudad at sa loob ng mga oras na iyon, marami siyang napagtanto. Una ay hindi siya pwedeng pumunta sa pulis at mag-report dahil wala siyang ebidensya na magpapakulong kay Franco at alam niya na kasalukuyang nililigpit na ngayon ni Franco ang mga ebidensya at baka siya pa ang mabaligtad sa kaso. Ayaw niyang maging bato ang lahat ng hustisyang iyon. Iisang tao lamang ang pumasok sa utak niya, ang taong makakatulong sa kanya para muling bumangon at magiganti sa demonyong si Franco. Kumatok siya sa pinto ng bahay ng taong hihingan niya ng tulong at ilang minuto lang ay binuksan na ito ng lalaking kakagising lamang. Sino sila? Claudia? Claudia! Bakit ka nagkaganyan? Claudia! Dahil sa mga nangyari ay hindi na kinaya pa ng dalaga. Nahimatay siya sa harap ng kanyang matalik na kaibigan na nagngangalang Gab. The patient has been a lot through. Based sa mga test na kinuha namin, marami siyang natamong injury sa likod, mga paa, braso, at lalong-lalo na ang ulo niya. Pahayag ng doktor. Nasa hospital ngayon si Claudia. Nang mahimatay siya, ay kaagad siyang dinala ni Gab doon para magamot. Mr. Gab, can I ask what's your relationship with the patient? Matalik na kaibigan, Doc. Since 6 years old siya, ay magkaibigan na kami. Kaninang umaga lang ay nagising ako sa katok ng pinto at maabutan kong ganoon ang lagay niya at nahimatay sa tabi ko. Kaya pala, bakit mo pala natanong, Doc? Based on her appearance, when you brought her here, there's really something wrong. Bakit po ba? She's not also wearing any underwear. Hindi makapaniwala si Gab sa mga narinig at iisang pangyayari lamang ang pumasok sa utak ni Gab. Kaya kinuha namin siya ng test at positive siyang napasukan ng isang lalaki. Napakuyom ang mga kamay ni Gab at hindi na napigilang maluha dahil hindi niya inakala na ganoon ang natamo ng kanyang kababatang kaibigan na si Claudia. This is a serious matter, Mr. Gab.
Ang pasyente ay ginahasa ng hindi nakikilalang sospek at si Claudia lamang ang makakasagot sa lahat ng iyon. Nakaalis na ang doktor at ngayon ay nakatitig lamang si Gab kay Claudia. Nakabandage ang ulo at ibang parte ng katawan niya. Hinawakan ni Gab ang kamay nang walang malay at nakakaawang si Claudia. Hindi ko inakala. Tinatamo mo iyon, Claudia. Pasensya ka na. Wala ko sa tabi mo. Nung mga panahon na yun. Pasensya ka na. Sana gumising ka na. Maghihintay ako sa'yo at tutulungan kita na makuha ang hustisya na hinahanap mo. Kaya please, magpakatatag ka. 2 araw ang lumipas ay naging mabuti na rin ang kalagayan ni Claudia. At higit sa lahat, makakapagsalita na siya ng maayos. Kasalukuyan siyang nakasakay sa wheelchair at tinutulak naman ito ni Gab. Kasalukuyan silang nasa parke ng hospital. Kumukuha ng preskong hangin nang biglang may mga batang lumapit sa kanya at aksidenteng nahawakan ang binti niya at iyon ay nagpakaba kay Claudia. Nagsimula ng manginig at maging emosyonal. Claudia, anong problema? Hindi pa rin siya tumitigil, kaya kaagad na dinala ni Gab si Claudia sa tahimik at walang mataong lugar. Lumuhod si Gab sa harap ni Claudia at pinakalma ang kaibigan. Claudia, anong problema? Gab, natatakot ako. Claudia, kumalma ka please. Nandito lang ako. Walang makakalapit sa'yo, okay? Makinig ka sa akin. Safe ka na nandito ako. Tumangutango si Claudia na si Gab namang patuloy sa pagpapakalma sa kanya. Inhale, exhale. Magpatuloy ka lang. Ilang minuto lang ay kumalma na rin si Claudia. Salamat, Gab. Mabuti at okay ka na. Mas mabuti pang bumalik na tayo sa loob. Gab? Hindi natuloy ang pagtayo ni Gab nang hawakan ni Claudia ang kamay niya. Bakit, Claudia? May gusto ka ba? Nagugutom ka? Gab, tulungan mo ko. Baka sa boses niya, ang pagkadesperada siyang tulungan siya ni Gab. Inapi ako, Gab. Muntik ka niya na akong patayin. Ginahasa ako, Gab. Pinahirapan. Ganoon din ang kaibigan ko. At iba pang mga babae, Gab. Please, tulungan mo ako. Diba, instructor ka na ngayon sa taekwondo? Turuan mo ako, Gab. Wala akong pake kung ilang buwan o taon pa yan. Gusto ko maghigante. Hindi ako pinapakalma ng kaluluwa ko hanggat hindi ko nakikita si Franco na nahihirapan. Kaya please, tulungan mo ako. Hindi na napigilan ni Gab ang maluha nang makita ang awa sa mga mata ng kababatang kaibigan nang dahil lamang sa trabahong iyon ay naging biktima siya ng kademonyuhan at karumal-dumal na gawain ni Franco. Hinawakan ni Gab pabalik ang kamay ni Claudia at tumango. Makakaasa ka, Claudia. Tutulungan kita. Handa kong isugal ang lahat. Matulungan ka lang. Ipaghihiganti natin kung sino man niyang demonyong gumawa sa'yo nun. Nandito ako para sa'yo. Sumapit ang araw na handa nang mag-ensayo si Claudia sa larangan ng taekwondo. Handa siyang masugatan ulit at wala na siyang pake dahil higit pa sa sugat ang pang-aapi na natanggap niya noon. Kasalukuyan ngayong nakatira si Claudia sa kaibigang si Gab. Ayaw kasi ni Gab na mag-isa lamang siya sa isang pamamahay dahil baka kung ano pang mangyari. Nagising ng 4:00 ng umaga si Claudia. Naisipan niyang magpahangin sa labas, lalo pa at hindi na siya makabalik sa pagkatulog. Pero hindi niya inaasahang makita si Gab. Nag-eensayo ito sa isang hugis tao na gawa sa kahoy. Mabilis ang kanyang mga kilos na parang hangin lamang. Base sa katawan ni Gab ay magaling na nga ito sa taekwondo dahil hindi maitatanggi ang kalakihan ng katawan. Claudia, nandyan ka pala. Napakurap si Claudia nang mapagtanto niyang nakatitig na pala siya kay Gab. Nag-eensayo ka pala ng ganitong oras? Pinapawisan ang buong katawan ni Gab, kaya pinunasan niya ito ng bimpo habang naglalakad palapit kay Claudia.
Oo, alas 4 ng umaga. Nagiging productive na ako sa pag-ensayo. May ganyan pala. Iba-iba tayo. Kaya baka ibang oras mas productive ang katawan mo. Ganun ba? Sige, mas mabuti pang magluluto na lang ako ng makakain sa loob para sa umagahan mamaya. Claudia, Hmm? sabihin mo lang sa akin kung handa ka na. Palagi akong bukas para turuan ka. Habang nagluluto si Claudia, ay palaging nasa utak niya ang sariling nag-eensayo at kapag iniisip niya ito, ay nag-aapoy ang puso niya sa sabik na magiganti kay Franco. Sumapit ang 6:00 ay sabay silang kumain. Tahimik lamang silang kumakain habang si Claudia naman ay hindi mapakali at napansin iyon ni Gab. May problema ba, Claudia? Masyado ba akong halata? Kilala kita, Claudia. Kaya nakahalata ako na may gusto kang sabihin. Ano kasi? Sabihin mo na. Gab, gusto ko sanang mahingi ang opinyon mo sa mga plano kong paghihigante bago ako sasabak sa pag-eensayo. Saglit na natahimik si Gab bago tumungo kay Claudia. Minsan sa buhay, may mga bagay na ang tanging solusyon ay naiiba sa inaasahan, Claudia. Pareho na rin sa nangyari sa'yo. Hindi sapat ang pag-report sa pulis at iisiping makukulong si Franco. Hindi sapat ang batas para makapaghiganti, kaya kailangan mong kumapit sa plano na hindi inaasahan ng lahat. Napayuko si Claudia at hindi napigilang maging emosyonal dahil sa tuwing naaalala niya ang pangyayaring iyon ay naluluha siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Kung ganon, handa na ako, Gab. Turuan mo ako. Sa tahimik na hapon, seryosong magkaharap sina Gab at Claudia. Isang kahoy na hugis kutsilyo ang hawak nila dahil kaagad natuturuan ni Gab ang dalaga kung paano niya magagawang talunin si Franco. Sige, subukan mong itusok mong kutsilyo sa tiyan ko. Ha? Itusok mo. Bakit naman, Gab? Masasaktan ka niyan. Sige na. Kinakabahan man ay tinusok ni Claudia ang kutsilyo. Pero sa isang kisap mata lang ay nabitawan ito ni Claudia. Paano mo? Self-defense. Iyon, ang una kong ituturo sa'yo. Kunin mo ulit ang kutsilyo. Itusok mo ulit sa akin. Nagpabalik-balik ang ganoong eksena kung saan patuloy sa pagpulot sa kutsilyo si Claudia hanggang sa nakaramdam na siya ng inis. Paano ba kasi kita matutusok, Gab? Pangiting inabot ni Gab ang kamay niya. Ako naman ngayon ang tutusok sa'yo. Galit na binigay ni Claudia ang kahoy. Subukan mo lang. Hindi ko talaga hayaan na matusok ako. Napaupo sa hig si Claudia nang tamahan siya ni Gab sa tagiliran. Hindi yun kasali, Gab! What's the point of self-defense? Tumayo ka. Paulit-ulit na natamaan ng kahoy si Claudia hanggang sa nang muli itong gawin ni Gab ay naitapon ni Claudia ang kahoy. Good. What? Teka, nagawa ko yun? Gusto kong ikaw mismo ang tuturo sa sarili mo, Claudia. Gusto kong sa bawat kilos na ginagawa ko ay nilalagay mo sa utak. Naiintindihan mo? Tumango-tango si Claudia. Hindi niya akalain na halimaw pala ito pagdating sa pag-eensayo. Ulitin natin. Sumapit ang 3 linggo, araw-araw na ine-ensayo ni Gab si Claudia at hinay-hinay na siyang natututo. Isang gabi, nagising si Gab nang makarinig ng ingay sa labas. Dali-dali siyang lumabas at hindi inaasahan ang maaabutan. Nag-eensayo sa ilalim ng buwan si Claudia. Mabilis na ang kilos niya at bakas sa mukha ang focus na hinahanap si Gab. Napangiti si Gab nang makita si Claudia na may determinasyong matuto. Hinihingal na huminto si Claudia, kaya naglakad palapit si Gab doon. Gab, kanina ka ba riyan? Ang galing mo, Claudia. Hindi pa naman masyado. Marami pa akong kailangan i-ensayo. Sa tingin ko, sa gabi ka mas productive mag-ensayo. Tama? Parang ganoon na nga, Gab. Kung ganoon, ipakita mo sa akin. Ha?
Maghanda ka na. Napangiti si Claudia nang maghanda na si Gab kaya naglabas siya ng buntong hininga bago naghanda. Handa na. Nang mas tumagal ay naging mas malapit din ang loob ng dalawa. May mga araw na pareho silang nanunood ng palabas, nagtatawanan at nagkukwentuhan hanggang sa napunta sila sa usaping love life. Hindi ko talaga malimutan noong high school. Hinabol ka ba naman ng 3 babae? Tapos lahat binasted mo. Nakakatawa ka, Gab. Hindi ko kasi sila type. Ang ganda ng 3 yon. Ano ba kasi yung tipo mo? Kasi hanggang ngayon, wala kang sinasabi sa akin. Palagi mo nalang sinesekreto. Basta, Sige na, Gab. secret. Grabe, ang bitter mo. Wala ka pang naging girlfriend tapos ngayon hindi mo sasabihin anong tipo mo. Ayoko masira ang relasyon na meron kami ngayon. Ayoko mapunta sa puntong ang lahat ng taon na magkasama kami ay maglalaho lang dahil sa nararamdaman ko. Natatakot ako mangyari iyon. Hindi nakasagot si Claudia nang may kung anong duda ang naramdaman niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Gab at tanging pagtitig lamang kay Claudia. Wala. Matutulog na ako. Gabi na, Claudia. Matulog ka na rin. Ang KJ mo naman minsan, Gab. Sige na, matutulog na rin ako. Tumalikod na sila sa isa't isa. Pero habang naglalakad sila palayo, ay pareho nilang gustong lumingon. At nang gawin nila iyon, ay hindi nila inaasahan na nagkasabay sila sa paglingon. Walang salitang lumalabas sa kanilang mga bibig, na tila tanging ang mga tingin lamang ang mga nag-uusap. Good night. Good night. Samantala, Nagiging mas magaling ka na. syempre, ikaw ang nagturo sa akin. Baka nga mas aangat pa ako sa'yo. Sa ilang segundo lang ay napatumba ni Claudia si Gab sa sahig. At yun ang ikalawang beses na natalo niya ang lalaking nagturo sa kanya. Hinihingal na humiga rin si Claudia sa sahig at ngayoy tanging mga mabibigat na hininga na lamang nila ang maririnig. Alam mo, Gab, nung nasa punto na ako na gustong sumuko, nakita ko sina Mama at Papa. Napalingon si Gab kay Claudia na nasa taas ang tingin. Sa mga sinabi nila sa akin, napagtanto ko na walang oras para sumuko. Tapos alam mo rin ba, sabi nila na may tao ako makikilala at tutulong sa akin. Kaya sa tingin ko, ikaw yon. Noong gabi na rin iyon, Claudia. Napanaginipan kita. Kusa ka nilang nawala sa dilim. At di na kita mahanap. Doon. Narinig kong kumatok ka sa pinto. At naging desperado akong tulungan ka. Ngayon ay nakatingin na sila sa isa't isa. Wala na nagsasalita at kung may maririnig man, iyon ay ang tibok ng mga puso nila. Kusang gumalaw ang mga kamay ni Gab hanggang sa mahawakan nito ang kamay ni Claudia. Dahan-dahang humawak pabalik si Claudia at hawak kamay nilang tinitigan ang isa't isa. Pangako, hindi ko bibiguin ang mga magulang ko. Pangako ko rin na hindi ako susukong tulungan ka. Sa isang normal na gabi, kakatapos lamang ng ensayo ni Gab at Claudia, pagkatapos ay naisipan nilang maligo dahil mainit at malagkit ang mga katawan nila. Ikaw na muna ang mauna. Umupo muna sa sofa si Gab at pumasok na sa banyo si Claudia. Sa ilang minutong paghihintay ay biglang sumigaw si Claudia kaya napatayo si Gab at kaagad na nilapitan ang banyo. Claudia, okay ka lang? May ipis! Ipis? Gab, takot ako sa ipis! Kunin mo to please! Ayun, lumipad! Claudia, hindi ako pwedeng pumasok. Nakabatab na ako! Dalian mo! Nasa pintuan siya! Ayun, gumalaw! Naiilang at natatakot man si Gab dahil masyadong pribado na pumasok siya sa loob pero wala siyang magawa. Takot si Claudia sa ipis. Nang makapasok ay kaagad na kumandong si Claudia sa kanya habang kinukuha ni Gab ang ipis. Diyos ko, lilipad yan!
Magiging maayos na sana ang paghuli niya sa ipis, pero nang dumikit si Claudia sa kanya at naramdaman niya ang malambot na dibdib nito sa kanyang likod at ang maginaw na mga kamay ni Claudia na nakahawak sa kanyang bewang. Kusang nakaramdam ng kung ano si Gab, pero kaagad niyang kinalma ang sarili at sa wakas ay nahuli na rin ng ipis at flinash niya ito sa bowl. Mabuti at nahuli na rin. Nagkatinginan sina Gab at Claudia. Nang mapagtanto, nakahawak pala si Claudia sa kanyang malalaking braso habang nakahawak naman sa bewang si Gab kay Claudia. Kaagad nang umiwas ang dalawa pero sa hindi inaasahan ay nagalaw ni Claudia ang shower. Ay, sorry! Kaagad niya itong in-off pero hindi niya alam kung paano dahil mas lumakas lamang ang paglabas ng tubig. Ako na. Naglakad palapit si Gab at ngayon nasa likod na siya ni Claudia habang inaayos ang shower. Natigilan ang dalaga nang makita ang sariling nasa gitna ng shower at ni Gab. Marinig niya rin ang mabibigat na hininga ni Gab habang inaayos ang shower. Kusang lumingon si Claudia kay Gab kung saan may mga butil ng tubig ang tumulo sa kanyang buhok na tila nagbigay dahilan sa mas paglakas ng tibok ng puso ni Claudia. Hindi na niya naiintindihan ang nararamdaman. Na-off na ang shower pero nanatili sila sa ganoong posisyon. Bumaba ang tingin ni Claudia sa mapulang labi ni Gab at malakas ang enerhiya na gusto niyang halikan ang lalaking nasa harap niya. Kusang gumalaw ang mga kamay ni Claudia. Hinawakan ang pisngi ni Gab na si Gab namang hinawakan ang kamay ng dalaga na parabang pareho sila ng iniisip. Gab, matagal ko nang tinatanong sa'yo ito. Nakakalito. Palagi mo na lang sinesekreto sa akin kaya... Gab, gusto ko malaman. Sino ba talaga ang babaeng natitipuhan mo noon pa lang? Sino ang mahal mo? Napatulo ng laway si Gab nang pagmasdan ang mabasang buhok ni Claudia. Maladyos ang muka at ang bathrobe na suot niyang nakaklaro na ang kalakihan ng kanyang dibdib dahil nabasa ito sa tubig. Paano kung sabihin ko na ikaw yun, Claudia? Magbabago bang paningin mo sa akin? Magkaibigan tayo ng halos 2 dekada na. Ayokong sa isang iglap lang ay masira ang... Malambot na labi ang dumapo kay Gab. Hinalikan siya ni Claudia. Kumala sa paghalik si Claudia at tinitigan ang mga mata ni Gab na nagulat sa ginawa niya. Mahal kita, Gab. Mahal kita. Noon pa lang. Hindi ko lang kayang sabihin. Natatakot din ako dahil baka ako lang pala ang nagkakagusto sa'yo. Pero ngayon, hindi na malabo. Mahal din kita, Gab. Mahal na mahal din kita. Noon pa lang, Claudia. Hinawakan ni Gab ang kanyang bewang at siya mismo ang nagpatuloy sa naputol na halikan nila. Dahil sa malalim nilang paghahalikan, ay aksidente namang naon ang shower. Pero hindi iyon naging dahilan upang itigil nila ang malalim at mainit nilang paghahalikan sa loob ng banyo. Isang mainit na pangyayari ang naganap sa pagitan ni Claudia at Gab sa loob ng banyo at pati na rin sa kama. Masaya at walang takot nila iyong ginawa na parabang ligtas at ginusto nila iyon ng buong puso. Umaga na ay mahimbing pa rin na natutulog ang dalawa. Naunang nagising si Claudia at pinagmasdan ang natutulog na si Gab. Pangiti-ngiti niyang hinalikan ang ilong nito na nagpagising kay Gab. Napangiti rin siya nang makita ang magandang babaeng nasa kanyang tabi. Good morning. Mahigpit na nayakap ni Gab si Claudia na parang isang unan na kinandong ni Gab. Nakiliti ang dalaga dahil sa pag-ulan ng halik ni Gab sa kanya. Muli silang nakaramdam ng antok at muling natulog habang yakap-yakap ang isa't isa. Sumapit ang ilang buwan ay handa na ang dalawa sa paghihigante na kanilang inaasam. Handa na bang lahat ng mga gamit sa bag mo, mahal? Oo. Napansin ni Gab na madalas na bumubuntong hininga si Claudia, kaya nilapitan niya ito. Alam kong kinakabahan ka. Niyakap niya ito mula sa likod at hinalikan.
Natatakot ako, mahal. Paano kung hindi natin magawa? Paano kung mabaligtad at tayo pa ang... Shh! Magtiwala ka sa iyong sarili. Magagawa natin yun kapag nagtulungan at nagkaroon tayo ng tiwala sa isa't isa. Tumangutango si Claudia at pinakalma ang sarili. Yumakap naman pabalik si Claudia at iyon ang kanilang daan upang bigyan ng isa't isa ng lakas. Based sa news report, nasa Pilipinas na si Franco na galing Cambodia dahil sa isang business trip. Tsansa mo na ang araw na iyon para makalapit sa kanya at maging kasambahay niya. Wala na tayong oras. Baka maunahan ka. Basta, gawin mo lang ang plano natin. Ako na ang bahala sa iba. Tumangutango si Claudia bilang sagot. Huwag mong hayaang matalo tayo ng demonyong yun. Hostisya ang hinahanap natin. At magagawa natin iyon, mahal. Nagkahiwalay na ng landas sina Gab at Claudia. Suot-suot ang maiksing damit, wig at make-up, ay kumatok si Claudia sa malaking pinto ng mansyon. Binuksan ito ni Franco, naabot tenga ang ngiti, at bakas sa muka ang nagbabait-baitan. What I can help you, young lady? Magandang araw po, sir. Nawawala po yata kasi ako. Alam niyo po ba kung saan nakatira si Mr. Franco? Hindi ka nawawala, miss. Nasa harap mo na siya ngayon. Talaga po? Ibig sabihin, kayo pala ang magiging amo ko? Yes, and you are Miss Vivian, right? Pumasok ka na. Welcome to my mansion. Nang makapasok si Claudia, ay pasekreto siyang naglabas ng mapanglait ng ngiti dahil sa wakas, nakapasok na rin siya nang walang paghihinala mula kay Franco. Sumapit ang gabi, nahalata na ni Claudia ang madalas na paglapit ni Franco sa kanya. Hinahayaan niya lamang ito dahil ayaw niyang maghinala ang lalaki sa kanya. Miss Vivian, alam mo ba kung bakit ikaw ang pinili kong maging kasambahay? Hindi po eh. Para sa akin, napakaswerte ko po. Bakit niya po pala? Dahil nakikita ko sa iyo ang mga potensyal bilang isang magaling na kasambahay. Ganoon po ba? Salamat po. Maganda ka at sexy. Wala ka ba bang boyfriend, Miss Vivian? Actually, wala po. Marami nang sumubok na ligawan ako pero ni isa sa kanila, wala. Kung ganun, pwede bang sumubok? Po? Wala naman. So, halika na. Kakain na tayo. Sige po, magbibihis muna ako ng damit. Dumiretso si Claudia sa kanyang kwarto at nilak ang pinto. Inon niya ang earpods sa suot niya kung saan naka-on call lamang si Gab. Gab, anong progress? Hinay-hinay na niyang nilalabas ang patibong. Kaya, aaksyon na ako. Copy. Mag-ingat ka. Ikaw rin. Nang matapos ang tawag, ay nagbihis si Claudia ng medyo sexing damit at saka bumalik sa sala at nang makita ito ni Franco ay nanlisik ang mga mata niya. Medyo mainit po kasi ngayong gabi. Nasanay na rin po kasi ako sa ganito. Okay lang po ba? Sure. Feel free to wear whatever you want, Miss Vivian. Napapansin na ni Claudia ang mga naging kilos ni Franco. Ginagawa nito ang lahat para lang makalapit at makahawak sa dalaga, kaya sumabay si Claudia. Tikman niyo po ito. Masarap. Inabot ni Claudia ang kutsarang may pagkain, pero ang ginawa ni Franco ay hinawakan ang kamay niya at kumain sa inabot ni Claudia. Napangiti si Claudia nang akala ni Franco ay nahulog siya sa patibong, kahit na ang totoo ay siya mismo ang nahulog sa planong patibong ni na Claudia. I'll get some juice in the fridge first. Nang bumalik si Franco, ay may dala na itong 2 baso ng juice at kaagad na napansin ni Claudia ang maliliit na powder sa ilalim ng baso na hindi pa masyadong na-mix. Nahalatang nagmamadali na si Franco dahil yata sa init na taglay ng katawan niya ngayon. Dinala ni Franco sa pag-uusap at sumabay naman si Claudia. Nangahawakan niya ang baso ay tinignan iyon ni Franco.
Tinapat ito ni Claudia sa kanyang bibig at ang hindi alam ni Franco ay hindi naman iyon ininom ni Claudia. Ilang minuto lang ay umastang inaantok si Claudia. Are you okay, Vivian? Medyo inaantok na po ako. Baka dahil lang sa busog na po ako. Ganun ba? Mauna ka na lang matulog. Ako nang bahala sa mga pinagkainan. Hindi po, ako na po. Tumayo si Claudia at kaagad na umastang matutumba na at kaagad naman siyang sinalo ni Franco. Nahihilo ako, sir. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa'yo. Ipinikit na ni Claudia ang kanyang mga mata. Hindi alam ni Franco na nasa ilalim na pala siya ng kanilang plano. Naramdaman ni Claudia na binuhat na siya ni Franco at higit sa lahat, papunta ito sa underground. Malakas ang pintig ng puso ni Claudia, hindi dahil sa takot, kundi sa pagnanais na makapaghiganti sa lalaking umapi sa kanya. Nang maramdaman ni Claudia ang malambot na kama, ay kinuha niya ang tsansang iyon upang kunin ang maliit na electric gun sa kanyang bulsa at kaagad itong itinago. Naramdaman ni Claudia ang pagpatong ni Franco sa kanyang katawan at dahan-dahang binuksan ang kanyang damit. Pero bago pa niya ito tuluyang mahubad, mabilis na itinusok ni Claudia ang kuryente sa leeg ni Franco na nagpanginig ng kanyang buong katawan. Sinipa ni Claudia si Franco at siya na ngayon ang nakahiga sa kama. Mabilis na tinali ni Claudia ang dalawang kamay at nang maibalik ang lakas ni Franco ay muli naman siyang kinuryente kaya itinali na niya ang mga paa ni Franco. Wala na siyang takas. Hayop ka! Sino ka? Putang ina mo! Naglakad palapit si Claudia kay Franco. Katamtaman na makikita niya ang kanyang paghuhubad ng wig at make-up. Claudia? Oo, parang nakakita ka yata ng multo. Buhay ka pa? Siyempre oo. Akala mo yata patay na ako. Pero hindi. Masyadong malakas ang kaluluwa ko. Hindi kinaya ang kamatayan. Kaya ngayon, nandito ako sa harap mo para gawin lahat ng mga nagawa mo. Hayop ka! Pakawalan mo ako! Sumigaw ka lang dyan. Hulang makakarinig sa'yo. Inon ni Claudia ang earpod. Pakilinis ng mga gamit ko. Sa sala, sa kusina, at kwarto lang ang napuntahan kong lugar. Copy that. Nagawa mo na ba? Nagawa ko na, mahal. Siya na ngayon ang nakatali. Good. Sige. Kita na lang tayo mamaya. Sino yun? May kasabot ka? Paano kung oo? Masaya, di ba? Isa ka lang. Dalawa kami. Paano kayan makakalabas? Demonyo ka, Claudia! Demonyo? Tumingin ka muna sa salamin, Franco. Pagmasdan mo kung sino talaga ang demonyo. Pero di bali na. Demonyo na rin naman ako. Sabi mo eh. Eh di sige. Mula sa bulsa ni Claudia ay kinuha niya ang dalawang gloves at sinuot ito. Anong gagawin mo? Suicide. Gagawin kong suicide ang pagkamatay mo, Franco. Mamamatay kang makikita ng lahat. Ang dumi mo. Papatayin mo ako? Hindi. Huwag. Nagmamakaawa ako, Claudia. Awa? Paano ang mga babaeng na biktima mo? Nagmakaawa din naman sila, di ba? Pero wala kang ginawa. Mula sa cabinet ni Franco ay kinuha ni Claudia ang isang plastic ng drugs na kapag nasobrahan ka ay walang tsansang mabubuhay. Di ba? Ito ang ginagamit mo sa mga naging biktima mo? Subukan natin sa'yo, Franco. Ipapakain ko ang sarili mong gawain. Handa ka na ba? Huwag mong gawin yan, Claudia. Ibinuhos lahat ni Claudia ang drugs sa kanyang bibig at binuhusan ito ng tubig para mapunta na ito sa lalamunan niya. Sa lahat ng babaeng nabiktima mo, sa lahat ng pamilyang kinunan mo ng mga anak, at para sa pang-aapi mo sa akin, mamatay ka at masunog sa impyerno, Franco! Ilang minuto lang ay namutla at nawalan na ng hininga si Franco.
Tinawagan ni Claudia si Gab upang tulungan siyang iastang nagpakamatay si Franco. Nang matapos ay nagpakulo sila ng tubig sa kusina at hinayaan ito upang maging dahilan iyon ng pagkasunog. At kapag may nakakita ay tatawag ito ng bumbero at doon na magsisimula. Sabay na lumabas sina Gab at Claudia sa mansyon na walang iniwang ebidensya at magkahawak kamay silang naglakad palayo. Tapos na, mahal. Nagawa na natin. Tapos na. Nakuha ko ng hostisya na hinahanap ko sa mga babaeng naging biktima at ang kaibigan kong si Leia. 2 taon ang lumipas, ikinasal na sina Gab at Claudia sa harap ng simbahan. Nagkaroon sila ng anak na babae, mabait at masunurin ito. Kasalukuyang naghahanda ng makakain si Claudia, naglapitan siya ni Gab na nasa sala. Bakit, mahal? Halika. Hinawakan ni Gab ang kamay ni Claudia at dinala siya sa sala. Isang balita ang nakapaskil sa TV. Ang balita na hinihintay ni Claudia. Kilalang business owner na si Franco Ledesma, natagpo ang patay sa isang underground 2 taon na ang lumipas. Pumanaw ito dahil sa droga. Sa mga larawang natagpuan sa isa sa kanyang kwarto ay ang mga naging biktima ng karumal-dumal na gawain ng sospek. Ang mga pamilya ng mga babaeng naging biktima ay nagkaisa upang ipaglaban ang kasong iyon. Kami rin ng buong news company ay nagkaisa upang makiramay sa mga naging biktima. Ako nga pala ang inyong news reporter, nagbabalita. Enough ni Gab ang TV nang marinig na ng kanyang asawa ang mga huling hiling niya. Hindi napigilan ni Claudia na maging emosyonal at kaagad naman siyang niyakap ni Gab. Masayang masaya sila na nakuha ng hostisyang hinahanap nila dahil sa'yo, mahal. Maayos na ang lahat. Diyos ko, maraming salamat. Mama? Papa? Hinawi ni Claudia ang kanyang luha na sigab namang binuhat ang anak. Alam mo ba, anak, na masayang masaya kami ng mama mo? Bakit po? Kasi nandito ka. Niyakap ni Gab ang anak at niyakap din ito ni Claudia. Mahigpit na nagyakapan ang pamilya. Dinama ang pagmamahal na taglay. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko rin kayong dalawa. Kahit na ano pang pagsubok, magtutulungan tayo. Hinalikan ni Gab ang noo ng kanyang dalawang mahal at muling niyakap sila ng mahigpit. Sa buhay, huwag mong hayaang limutin ng panahon ang mga araw na ikaw ay inapi. Ipaglaban mo ang iyong sarili para sa kaayusan at wastong hustisya. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Shoutout sa ating bronze members na sina Cleoshi Kawaling at kay Lydia. Shoutout rin sa ating super sticker sender na si Ellen Bacalares. At shoutout rin sa ating mga walang sawang sumusubaybay na sina Mai Chong, Jovelyn Tayasan from Kuwait, Imelda Forteza from Calamba, Laguna, Mary Tauring from Minnesota, USA, Margin Santos from Bahrain, Anelita Cansanillo, Alma Ublig, Lily Roda Barshal from Kuwait, Noe and Kaling Good Vibes from Hong Kong, Menching Doro from Cyprus, Chachos Mac Ewan, Lourdes England from Arizona, USA, Mucha, Fredeliza de Guzman, Maria Francia Flores from Camarines Sur. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po!